Okay, gusto mas mga tropa, no? Ayun, syempre, for today's vlog, di ko in-expect na magkakaroon ng part 2 yung pang-aaway sa akin ng isang Hapon dito sa Japan o sa factory namin, no? Hindi ko in-expect na magtatanong si Cub CB. Ayan, makita niyo diyan. Nag nagtatanong siya ng ng part 2. So hindi ko na in-expect na may part 2 pa to, no? Ayun. Pero naisip ko nung tinanong niya sa akin 'yan, sabi ko, "Oo nga, no. Ba't hindi ako gumawa ng part 2 kasi meron siyang parang meron din namang meron din namang tips ito na mapupulot ng ating mga katrupa at kayo, di ba?" 'Yun. Pero bago natin simulan 'yan mga tropa, intro, pasok. At ayun na nga mga tropa, no? Ayun. Magkakaroon ng part 2 to. Gagawin ko ng part 2. Ito na nga. Ayan. Bibigyan ko muna kayo ng konting replay dun sa o flashback dun sa mga nangyari, yung part 1, no? Ayun, una ko na kayo mga tropa ulit na wala po akong nagawang mali doon, no, kasalanan. Kasi yung trabaho ko is ginawa ko na maayos. At marami akong nagawa, marami akong stocks, no? Then, syempre, tutulong ako sa kabila. Ayun. Ngayon mga tropa, tinanong lang ako ng mga Nihonjin at mga Vietnamese about sa pag-vlogging. Sinagot ko lang naman. Ayun. Tapos tinanong nila kung magkano sahod ko sa vlog. Di ba? Mga ganun lang ang tanong lang. Sinagot ko naman. Ngayon, di ba binato ako ng malaking yung pambalot ng yung kawa. Hari na yon, medyo basa-basa, mabigat. Binato ako sa kanto. Masakit. Yun yung nangyari. Tapos, nag-trigger nga siya nung nabad trip na din kasi ako nun, syempre, no? Binato niya ako. Sa factory, bawal po kasi yun. Ayun. Yun po ang nangyari mga tropa, no? Hanggang sa nag-spherical na siya. Mali siya mga tropa. 100% na mali talaga siya. Ayun. Meron ako nabasang comment sa part 1. Sabi niya, ang pagkakaalala ko, sabi niya, kung di mo kaya, umuwi ka na lang, parang gano'n. Sila nga daw, binabatuk-batukan yata sila, mga gano'n. Which is mali yun, mga katropa. Kung joke yun, nagipag-joke ka sa mga batukan, sa mga suntukan sa ganito, sa mga sipaan, sa mga Nihonjin, no? Sa mga Hapon, okay lang yun, mga katropa. Walang problema doon. Kasi ako, meron din sa factory namin na line leader na nagipagbiruan sa akin ng sipaan, sa puwet, paluan sa puwet, suntukan dito, minsan ganito, batok dito, ganyan. Pero, alam mong joke talaga yon. Pag alam mong joke, siyempre, makiride ka, di ba? Ganun naman ako. Ayun, sisipa-sipa din ng puwet ko, mga ganun na, mga batian ng mga, siyempre, mga lalaki, siyempre, batukan, suntukan, which is normal na sa amin yun. Pero, ito ang kaibahan ng mga tropa. Kapag galit ang isang Nihonjin tapos pagbubuhatan ka ng kamay o sasaktan ka, maling-mali yun. Maling-mali ang iniisip mo katropa, no? Sa comment mo na yan, maling-mali ka. Alamin mo kung biro ba o hindi. Tsaka sa pagiging trainee, dito sa Japan, alamin mo muna kung anong karapatan mo at hindi at basta yung karapatan mo dito. Wag ka mag-abroad na hindi mo alam ang karapatan mo. Okay? Kung joke lang 'yon, okay lang, palalampasin ko 'yon. Pero hindi. Nag-hysterical siya, galit siya. Pino-point out niya na mali ako. Ayun ang ayoko kasi kung mali ako, tatanggapin ko, mag-sorry ako. Ganun ako. At nagkakamali din naman ako sa factory, no, sa work area. Nagkakamali din ako, pero nagsusorry ako agad. 'Yun ang kaibahan po noon. Marunong ako magpakumbaba. Yun, pag mali ako, pero pag hindi ako mali at ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko, good luck sa'yo. Yun. Huwag kayong papayag na babatok-batukan kayo at
at sisipasipain kayo ng paggalit, nagalit sila, yung parang malit ang tingin nila sa'yo. Alamin mo karapatan mo. Kaya nga may kumiay tayo dito, kaya meron tayong pagsusumbungan dito, doon tayo magsalita at magsabi sa taas. May karapatan tayo magsabi sa taas sa office. May karapatan tayo. Dati nga binatukan ako dito ng ng manager, which is siguro joke lang niya, pero pagod na pagod ako. Kasi mahilig sila mga tropa yung batok ganyan. Ay joke lang pala niya, pero napalakas kasi. 'Yon. Pinalampas ko na 'yon. Pero sinabi ko rin sa taas na wag ganoon kasi bigla na lang magbabatok na wala naman akong ginagawa masama. Siyempre, gambaro ka, tapos gaganunin ka. At tapos ngayon, nung una pa yon, ngayon naintindihan ko na joke lang pala niya. Kaya pinalampas ko yun at pinatawad ko yun kasi joke lang naman pala yon. Yun. Kasi di ko naman ka-joke yun eh. Kaya nanibago lang ako. Yung dati pa yon. Pero itong ngayon, yung parto na to, ng mga Nihonjin na to, no, galit talaga siya at sinaktan ako. So, alamin mo karapatan mo. Huwag kang papayag na paggalit sila babatok-batukan ka at sasaktan ka. Huwag na huwag kasi may karapatan tayo. Kaya mayroon tayong kumiay dito para pagsumbungan. Maling-mali yung comment ng isang katropa natin dyan, no, na binabatok-batukan sila, okay lang daw sa kanila. Pag joke, okay lang kasi ka-joke mo naman yun eh. Diba? Alam mo kasi yung joke sa pagalit. Yun po kaibahan nun, okay? Ayun mga tropa, no, simulan na natin. Paano nga ba siya bumait? Ayun. Ako kasi mga tropa, nung time na hindi ako gumante, pinakita ko mabait talaga at iba talaga ang Pilipino. Hindi ako gumante. Ginanong ko lang kamay niya, tinabig kong ganyan para makawala ako sa pagkaganon niya sa akin. Okay? Yun. Kasi, pangit kasi eh. Di ba? Wala ka namang ginagawa masama at mali. Ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Ayun. Di ba? Ngayon mga tropa, paano siya bumait? Ngayon, ako kasi, di mo maraming Nihonjin o mga Hapon na kumausap sa akin, nasabi mali yung ginawa niya. Lahat ng nagsasabi mali yung ginawa niya. Kasi mali naman talaga. Maling-mali yun. Kasi di ko kasalanan. Galit siya sa kapwa niya na Hapon, tapos ibabaling niya sa akin yung galit niya dun sa kapwa niya Hapon. Diba? Mali yun. Ngayon, nasabi ko dun sa ibang Hapon na sabi ko, magsasabi ako sa taas kasi mali yung ginawa niya. Kailangan hindi i-tolerate yung mga ganung pag-uugali. Sabi ng Hapon na sa akin, tawag doon ng simpati, nagbigay ng simpatya sa akin. Okay, sige sabihin mo. Ngayon, ang ugali pa ng isang Hapon mga katropa, machismis sila. Halos, hindi naman lahat, pero ano yan, pag sinabi mo sa isa, agad lalakad sa isa yan. Palakad-lakad yan. Kaya, wag kayo magtitiwala agad-agad sa yung mag-share ka ng mga palagay mo, yung mga nasa isip mo na laban sa lahi nila kasi kakalat yan. Yun, sinasabi ko sa inyo, kakalat yan. Kaya dapat, huwag kayong magsasalita ng mga bagay na laban sa kanila. Huwag. Tapos ayun, nasabi ko nga, magsasabi ako sa taas, no? Ayun nga mga tropa, dahil nasabi ko sa ibang Hapon na magsasabi ako sa office, ngayon nabalitaan siguro niya. Yun. Ako, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dati sa part 1, talagang nagpakita ako sa camera, sa CCTV camera. Tama ba? Basta sa camera. Yun, naginanon niya ako. Tapos tinabi ko at di ako gumante. Yun, dun pa lang, may ebidensya na ako. Tinandaan ko yung oras, tinandaan ko lahat. Ngayon, plano ko na talaga magsalita sa taas, magsabi sa taas, sa office, after break time ko, sa break time ko, after ng work ko, ng 5 PM kasi ako eh. Kaya, yun ang plan ko mga tropa, no? Kaya ngayon, siguro nabaltaan niya, nasabi ng mga ibang Hapon. Ngayon, pumunta siya bigla sa akin. Yun. Ako ready ako eh, kasi may ebidensya ako na ginawa niya akong masama, na hindi pwedeng gawin yun sa workplace. Hindi pwedeng gawin yun. Sasabi ko na sa inyo, hindi pwedeng gawin yun sa mga trainee at kung sa mga empleyado. Bawal yun. Okay? Baka mamaya sasabihin naman ibang tao dyan na ganito lang ginawa. Hindi. Maling-mali yun. Alamin nyo karapatan ninyo. Pagpunta nyo dito, alamin nyo ang karapatan ninyo. Huwag kayong papayag na sasaktan kayo pag galit sila. Ngayon, nalaman niya yun mga tropa. Ninapitan niya ako, di ba? Sa part 1, sinabi ko sa inyo. Ninapitan niya ako sa isang workplace ko na naman na panibago. Kasi palipat-lipat nga kami. Niyakap niya ako agad. Sabi niya, Larudo,
honte ni gominasay. Warayo ako kanina, bad ako kanina, pasensya ka na, sabi niya. Kasi nga, yung si ganyan, na yung sa babae kasi siya na yon, o yung leader na yon, hindi mo siya leader, sub-leader, na hindi tumutulong sa akin. Kasi nga, pagod na daw siya, gumagawa daw siya ng machine, hindi man daw siya tinutulungan. Kapapasok pa lang niya mga katropa, no? Now imagine, anong oras siya? Alas 8, 8, 9, 9, 10, 10 pasado. Yata nangyari yung yung paggagano niya sa akin. 2 hours pa lang siya magtatrabaho mga tropa. Samantalang ako 4 hours na akong nagtatrabaho palipat-lipat. Kasi pag umaga kami mga tropa, lahat sa amin yung trabaho. Diba, imagine, pagod na kami, tapos gaganunin niya ako. Buti nakapagpigil pa ako, diba? Yun. God is good, syempre. Inspiration ko si God na pahabain ko pa yung aking pasensya at pagiging yung pagiging humble ko, diba? Talagang nagdadasal talaga ako, nagpray ako lagi na sana bigyan pa ako ng mahabang pasensya at yung pagiging humbleness. Talagang gusto ko lang 'yan kasi sa workplace kailangan mo talaga ng pasensya. 'Yon. Kasi yung mga Hapon, mainit ang ulo kapag lalo na pag mainit, pag summer ganyan, mainitin sila mga tropa, no. 'Yon, kaya nagpe-pray ako lagi na bigyan ako ng mahaba pa pasensya ni Lord, tsaka yung pagiging humbleness ko, gusto ko nandun lang talaga. 'Yon. Tapos mga tropa, nung pagkayakap niya sa akin, pinatawad ko na siya. Di ba nga, naramdaman ko kasi yung pagsorry niya, yung pagiging humble din niya. Kaya ayun mga tropa, pinatawad ko siya. Siyempre, di ba, si Lord nga nagpapatawad ako pa, di ba? Ako pa kaya. Yun, pinatawad ko siya. Tapos, kinabukasan, kinakausap niya na ako. Yung parang, mabait naman siya mga katropa. Yun nga lang kasi, may ugali kasi mga Hapon na kapag galit sila sa kahalahin nila, hindi nila sinasabi. Parang, ay yung plastic ganon. Oo, ganon sila. Ewan ko, ba't di nila sinasabi? Yun, yung ugali nila. Halos hindi ko naman sinasabing lahat, pero halos ganon lahat dito sa amin kapag pag Hapon o kalahi nila, hindi nila ewan ko, ba't di nila pinapakita sa pagkatalikod, doon sila nagsasalita na kung ano-ano. Yan, pinakikinggan lang naman namin, pero hindi namin sinasabi sa ibang Hapon yun, sa mga sinasabi lang mga bad words sa mga kalahi nila, kasi baka mag-away. Yun. Ayun mga tropa, nagbumait siya doon, tapos nung kinabukasan at makalawa naman, basta kinabukasan na yan, naging okay na siya. Tapos, tumutulong na siya sa akin sa, minsan sa trabaho ko, tumutulong siya, tapos binabati niya na ako. Siya nang una nag-approach. Yun, ako naman, nandun yung disappointed ako sa kanya. Pero syempre, humingi siyang tawad. Okay, pilitin kong patawarin talaga siya, at bumalik kami sa dati. Yun, pero minsan yung joke ko hindi na ako man sa joke sa kanya, medyo nabawasan yung joke ko sa kanya kasi nagpapatawa ako lagi mga tropa no. Kapag kami, pag nagkukwentuhan, tapos nagpapatawa talaga ako. Tawang-tawa kasi sila. Pag tawang-tawa yan mga tropa, babatukan ka niyan yung babatukan ka talaga. Ako inuunawa ko na kasi nga tawang-tawa talaga sila. Yun mga ganung bagay, okay lang yun. Wala problema sa akin yun. Pero may ugali sila. Kapag nagpatawa ako, tawang-tawa naman sila, tapos babatukan nila ako. Yung parang gaganon nila ako ito. Parang loko ka. Parang ganun lang. Loko ka talaga. Parang ikaw talaga. Ganon. Tapos, pero kapag gagantin mo sila, ayaw nila. Yun yung isa pang ugali nila na ayoko pag sila babatukan, ayaw nila. Halos ayaw nila. Hindi ko nila lahat, pero based sa mga experience sa iba, ako kasi gato yung experience namin dito sa workplace namin. Kapag ako yung batok sa kanila, yung parang batok na ikaw talaga. Parang ganun lang yun. Tapos, parang tropa lang. Lilihis sila, ayaw nila. Parang siguro bababaan sila sa sarili nila pag ginagawa. Pero ginagawa naman nila sa ibang lahi. Sa amin. Diba? Kung batukan kami o parang wala lang. Yun. Pero inunawa ko na yon. Hindi naman ako ganun kakitid ang utak para hindi ko maunawaan yon. Ha? Pinapauna ko na sa inyo. Pero kakaibahan kasi kapag galit sila, ibabalin sa iyo galit. Wag na wag kang papayag pag ganun ang ginawa sa iyo. Kasi kapag galit sila sa kapwa nila na Hapon o kalahi nila, ibinabaling sa iyo, wag kang papayag. Nako, wag na wag kasi alamin mo yung karapatan mo. May karapatan ka bilang train dito. Huwag kayong matakot na magsabi. Kaya nga may kumiay kayo, kumiay 'yon. Kaya may kumiay tayo para magsabi tayo ng mga bagay-bagay na nararanasan natin. Kasi tatanungin tayo ng kumiay kung
kumusta ba kayo? Anong nangyari sa inyo? Ganun yan, tinatanong tayo. Magsabi kayo, wag kayong matakot. Karapatan ninyo 'yon. Okay? Para hindi sila tawag doon, mamihasa doon sa ugali nila na 'yon. Okay? 'Yon. Tapos, eto pa, may mga kasamaan din ako na dinibdiban naman sa kabilang company na. Sa ibang company 'yon, sa kabila lang na. Dalawa kasi 'yon, yung bagong gawa. Tapos sabi daw nung kasama namin, parang pumasok sila sa isang walang tao, no? Dinibdiban daw siya. 'Yon. 'Di ba? Mga ganung bagay. Ewan ko kung ano nangyari doon. Basta yung sa akin, hindi ko kasi alam yung nangyari doon, no? Hindi ko alam yung istorya doon. Pero yung sa akin, mga tropa, 101% wala po akong kasalanan. Ginagawa ko po ang trabaho ko na maayos at talagang marami akong gawang products. Basta marami akong stocks. Hindi ako nagpapabaya sa trabaho ko. Tapos, yon, galit siya. Iba kasi, ulitin ko iba yung galit sa joke. Okay? Pag joke, okay lang yan. So, nagikipagsipaan din ako sa mga ka-joke ko na line leader, no? Oo, nagikipagsipaan ako. Pag sinipa niya kasi ako, gagagat niya. Meron kasing gano'n na mabait naman din. Pag sinipa niya ako, sisipain ko din siya. Yung pa-joke lang hindi masakit Pag sinuntok niya ako dito, susuntukin ko din siya, okay lang sa kanya. Kasi joke talaga. Yon. May isa akong kabiruan na gano'n. Yon. Kaya hindi lahat pare-pareho ang ugali, mga tropa, no? Okay. Naging mabait naman na siya. Tapos nag-resign na siya. Yun. Nag-resign siya siguro after 2 weeks. After 2 weeks noon, nag-resign na siya, lumipat na siya ng trabaho. Di ba? Yun. Kaya, ayun, okay na, wala nang sigaw-sigaw sa amin. Ayun, di ba? Wala nang sigaw-sigaw sa area. Kasi ako mga tropa, tsaka yung kasama ko sa pag-umaga, inaayaan na kami magtrabaho. Hindi na kami yung utos-utusan pa. Hindi na, kasi kami nga may kusa kami. Lahat, basta yung kung ano yung sa umagang trabaho, ginagawa namin lahat yan. Papasok na yung pang 8 a.m. Ayos na lahat. Mag-ooperate lang ng machine. Lahat ng machine na-check na namin. Lahat. Nag-prepare kami lahat ng mga gamit. Ganyan. Kaya hindi na kami inuutusan, mga katropa. Yun ang gusto nila sa mga Pilipino. No need to English Hindi mo na kailangan utusan. Talagang may pusa talaga kami. Yun. Ayun ang gusto nila sa amin. Kaya hinayaan na kami ng mga Hapon na tiwala sila. Sabi nga nung isang Hapon, Rodo, na-check mo na ba yung machine? Oh, sabi ko, tapos na lahat, sabi ko kasi. Sabi ko, check mo na lang ulit. Kasi yung mga tropa, kapag chinek namin yung machine, double check nila yon. Yun ang ginagawa nila. Pero sabi ng isang Hapon, ay, okay na yan. Pag chinek mo na yan, tiwala ako sa'yo. Sabi nung Hapon na nagilabot ako. Sabi niya, yun sabi niya sa akin. Kasi, chinek mo na yan Tiwala naman ako sa'yo sabi niya. Kaya, yung papel, check na lang niya. Sabi niya, hindi ko na check yan. Tiwala naman ako sa iyo. Ayun, kaya nakaka-bless din naman na talagang yung performance namin talagang yung ina-appreciate nila. Yung pagiging Pilipino namin. Hindi naman kami gagawa ng away dito kasi nga inaalagaan namin yung pagiging Pilipino. O yung pagiging Pilipino, no? Yun. Yun, kaya nasa tama lang tayo. Kapag nasa tama ka, lumaban ka para lumaban ka sa tama Huwag yung magipaglaban ka physical, huwag ganon. Lumabang ka lang sa tamang paraan. Ayun. Kasi magsumbong ka lang sa kumiay mo, magsabi ka lang kasi hinihingan ka naman ng comment o yung mga concern mo ng kumiay. Ayun. Yun mga tropa. Kaya kapag punta nyo dito, yun, alamin nyo yung karapatan ninyo, ha? Yun. Kung magipagbiroan sila, magpagbiroan kayo. Pero kapag galit sila at pagbubuhatan ka ng kamay, ay nako, ibang usapan na yan. Lumaban ka sa tamang paraan. Okay? Ayun mga tropa, hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard to work, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!